So this is the special episode of our weekly podcast with the Undercovers Plus. May special tayo, guest. Special guest. Pakilala po kayo. Special guest. Mami Fen. Ako si Mami Fen. Pakilala ka po kayo din. Special guest ko. Kasama pa rin ako? Oo, sama ka. Sabi yung nasa background ng camera. Okay. Special guest. Okay. Sa bagay, special kasi isa kayo. Panggulo. Sige. Ang anak may So, special na magpapakilala po ba isa-isa? Oo. Okay. Kilala. Hi, I'm Luis. I'm Kai. I'm Joshua. I'm Jazzy. I'm Yumi. Mireille. Joji na lang. Okay, so Kailangan pa naging jogi. simula nung lumipat po sa Oo. Coral, simula nung lumipat sa Mula Coral. nung naging Lola kapatid ko Binyagan. si Yun yung ano niya, Mireille. Coral name niya. Oo nga. Hindi yung Christian, may Christian name. Coral congregation name niya. Nabinyagan. Oo. Nabinyagan ako sa Coral eh. Sino nang binyag sa'yo? Anyways, yung mga pag-uusapan po namin dito is mas deeper. Deeper and deeper. 6 feet under. 6 feet under. Uy, dito ka! Wait lang, ang sakit ng mata ko! Bakit? Bumukha mo nang tingnan. Mm. So, this is the question. Una mo na, Joji. Ano ba? Wala akong question dito. Asa yung cellphone mo ba? Ay, nalilito ako sa phone yung parang halos phone. Ako magbasa ng question. Ay, oo, si Kuya Way magbasa ng question. Tama. Kailan ang study mo? English. Oo. Di ka na po ka na, Kuya Way. Ako ng question ko, ayaw mo niyan. Ay, pwede. Mamaya. Maganda nga parang may commercial. If you eat 1 meal... Ano? If you had to eat 1 meal for the rest of your life, what would it be? Grabe naman yun. May why? What would it be lang? Dilagyan natin ng why. Why? Oo. Bakit kakain pa? Mamamatay din naman. Yun yung question eh. Sa akin, sushi. Kasi nandun na lahat. May kanin, may ulam ka na. So, sushi. Sushi. Siguro adobo. Kasi maraming luto ng adobo. Pwedeng matamis, pwedeng maalat. Kung gusawa ka sa maalat, pwedeng matamis. Pwedeng matamis, pwedeng maalat. Pwedeng maasim. Panis. Hindi ka nakikita dyan, Omi. Dito kami. Sa gilid na. Nagkakuan na yung mata. Kita? Nakakakain kung 1 meal lang naman. 1 meal? 1 meal? Oo. Ako, cake. Cake! Siyempre! 1 meal na nga lang mamamatay na sa cake. Mamamatay. Hindi, buong buhay mo. I love you, Mami Fen. Hindi nga nakakapit ng cake kasi. Ay, ganon. Yun lang yung kakainin. Oo nga. Eh di namatay ka lalo. Anong kakainin ko? Anong kakainin ko? Ay, Adobong kanin. Adobong kanin. Isa lang po yung pwede niyong piliin na ulam. So yung ulam yung na yun. always yun na lang kakainin ko. Always in, always in. Akala ko din eh. Ah, Ayusin Ano na kang naman kakainin? yung Ano? hirap naman pumili ng kakainin. Gulay na nga lang. Anong gulay? Saluyot. Saluyot for the rest of your life. Nai-imagine ko na yun sa Naalala ko na yung mga luto na yan. slime. Ikaw muna. Tapos ka na? Hindi ba? Ikaw muna nag-isip pa ako eh. Isip pa din ako eh. Kape. Siguro... Oo, specific. Kasi yung ano eh, meron Oo. sila sa dulo. Siguro sushi din. Sushi din. Yung fresh. Ayoko. Yung gusto ko yung more on kimbap tsaka yung kali rolls. Ganun. Okay. Kali rolls. Sa akin, paksiw. Paksiw? Oo. Bakit? Asim kilig. Joke lang. Kanina na. Ikaw muna. Ba't ako? Kasi nakikimike ako doon. Ako sisig. Oh.
Kasi favorite ko yun. Anong sisig nga? Sisig na... Anong baboy? Baboy, yung Ano? tenga part. Pengang part. Sisig na tao daw. Ano siguro? Upo? Hindi, meron yung masarap na luto ng upo na natikman ko, pero hindi. Pwede yun? Oo, meron yung, hindi ko alam kung anong luto yun. Meron siyang alabang sang ganon. Oo, masarap nga yun. Oo. Yun, masarap nga yun. Meron yung time na araw-araw ko talaga siya inuulam, hindi siya nakakasawa. Sinakasama. Oh. Di sa paraiso na daw niya kakainin, te. Wag naman. Girl upo. So ano, next na tayo. Next question na tayo. So hanap pa tayo ng mas deep dito. Pagka wala ko nakita dito pero naisip ko lang. Ano yung kinakatakutan mo na pagsubok o ano yan yung Pag-uusi? pag-uusig o torture sa na possible na mangyari sa iyo sa hinaharap sa malaking kapigatian. Oo, kung malaking kapigatian na. So ano yung kinakatakutan mo na torture kung matotorture ka man. Specific. Oo. Ikaw meron na. May sagot siya agad. Yung yung bugbog talaga. 'Di ba kasi kasi kung papatayin ka, ba't di ka na lang patayin, 'di ba? Mapahirapan ka pa. Syempre, habang hihintayin ka pa nila, manghihina ka pa. Ayun. Si Mami daw. Ako yung lalagariin ako ng lagari na kalawang, yung pudpod, yung hindi siya matalim. Torture nga yun! Torture nga yun. Tapos bubunutin pa nila yung mga kuko ko. Yun. Lahat. Tapos tutusukin nila ng mga karayong yun. Ganun din. Yung di-dismember yung isang part of the body, ayoko yun. Sagot ka na. Malibing ng buhay. Yun pa din. Sagot ka? Siguro Dito ka na kasi. Dito ka na kasi, ayaw mo. Ako takot akong magutom. Very booming. Ikaw muna. Si Joshua muna. Sa akin naman yun, yung isasabit ka tapos bubugbugin ka ng hanggang mamatay ka. may itulak mo. Ako siguro slow torture. Yung feeling na to-torturein ka nila, tapos gagamutin ka nila ulit, tapos to-torturein ka muna ulit nila. Diba? Ganon? Oo, may ganon. Dahil narinig na ni Satanas yan. Ang pangit! Piling ko kampun to. Malakas naman yung kampi natin. Ano kasi yan Parte ng military yan Parte ng military yan si Kuya Joji. May dito. Sa akin. Ah. Rape. Kasi, Oo. oo. Kasi, syempre, kaya kong tiisin yung physical na kasi bibigyan ka ng lakas. Pero yung yurakan pagkatao, di ko kaya. Kaya siguro yung kinakatakutan ko. Yun, ayoko. Pwede din palang idagdag yung Ite-threaten Kasi nila yung mental buhay yung ng medyo torture doon. family or friends mo. Like, papatayin ko sila. Ganon. Oo. Sa akin yun talaga. Sobra mo na sa pelikula. Kung ganon naman, sabihin ko na lang, see you in paradise. Siguro yung yung, alam mo yung sa pelikula nga, yung may kita mo na hinostage yung family mo, tapos mentally kang torturein. Na hindi ko yung tinotorture. Yung family mo yung torturein. Tapos kung... Bumiti ako ka na, sasaksakin ko na siya. Ganun. Ganun. Yung sa akin, alam mo yung gilingan ng karne ng... alam mo yan? Yung tapos isushoot yung kamay mo doon. Tapos pamakain sa pamilya mo.
yung kamay mo, imbis na pinutol lang, hindi... Ay, i-grind, no? I-grind. Kaya hindi makatulog, no? Sarap giniling. Tapos hindi itutuloy kasi, ay, wag na, maraming taba. Ay, yung kamay mo ganun na. Nakalaylay. Grabe. Dadali naman yung mga... Naalala ko yung ano dyan. Naalala ko po yung... Ay, sorry. Naalala ko experience ng isang brother. Ganun yung torture sa kanya yung dito sa kuko. Unti-unti. Tapos, diba po? Tapos naalala kong sabi niya, hindi niya maramdaman yung sakit. Kaya natiis niya yun. Kaya siguro sa physical, kaya sabi ko, ay kaya siguro akong pamanhidin ni Jehovah. Pero yung mental talaga, kaya rin naman yan. Kaya rin yun. Nakaganyan ka na lang. Tapos tumatawa na mag-isa. Okay, next question. Sige, taka lang. Pili ka. Eto. What's the biggest sacrifice you really ever made for someone else? Was it worth it? Kailangan sabihin? Or pwedeng sabihin lang, was it worth it? Ha? Karami kayo. Yung pinakamalaking sinakripisyo mo to para sa ibang tao, hindi sa sarili mo. At saka, worth it ba yun? Kailan yan? Parang araw-araw yan natin, Kuya May. O masyado mahirap. Si Ate Luis meron na. Babalikan na lang natin at least naisip. Okay, sige, habang pinag-iisipan natin. Ano? Okay, sige. Habang pinag-iisipan natin yun, no? Dito muna tayo. How do you prefer to die? Wait lang, ako muna! Gusto mo matay. Alam mo yung ano, wala ka nang mafe-feel. Meron akong nakausap na kapatid. Sabi niya sa akin, ayokong magpa-check up. Kasi ang daming bawal, ang daming ibibigay na gamot. Gusto ko pag namatay ako, yung mamamatay na lang ako. Yung pag pumikit ako, patay na ako. Ganun lang din gusto ko. Pag pikit, pag tulog mo, yun na. Ako din, ganun. Para walang... Kasi alam mo yung feeling na kapag nabangga yung isang tao tapos buhay pa siya, like, hindi ba mararamdaman niya lahat? Like, no. So, matulog din. Tapos, hindi nagigising ganon. Hindi yung nagip ka ng truck tapos buhay ka pa siya. Marami lang sa'yo yung parang isang napanood ko pagkasemplang niyang ganyan, syempre patay na siya kasi... Okay lang kung quick. Pero kung yung mabubuhay, no. Nagkalasog-lasog siya. Nasulasog ka na pero buhay ka pa. Hindi. Ito naman, gusto ko mamatay na maganda. Uy! Die beauty. Hindi ka na pala nag-aayos Ay, bago ka beautiful pala. matulog. Dapat intact pa rin naman yung mukha ko. Grabe naman. Parang mas bilisan na barilin na sa utak na. Hindi mo na mararamdaman yung sakit, 'di ba? Pag binaril ka sa ulo, wala na, 'di ba? Isang minsan ng sakit na 'yun. Siguro sa akin gusto ko yung pagkamatay ni Enoch. Yung na-imagine niya yung paraiso na. Ganun yung gusto kong klase ng pagkamatay. Kasi yung nabasa ko dun sa tularan yung kanilang pananampalataya. Nung bago siya mamatay, pinayapan ni Jehovah yung isip niya na na-imagine niya na agad yung paraiso. Pinakita sa kanya ni Jehovah. Kaya kapag mamamatay ako, gusto ko ma-imagine ko na sa paraiso na ako. Para pagkagising ko, hindi na yung, paano ako namatay? Na-imagine ko na agad na nandoon ako. So, ganun ka-peaceful yung gusto kong klase ng pagkamatay. Wala lang, instant lang din. Para quick. Para chill. Instant noodles. Instant noodles. Ako rin, instant. Para hindi ka na mag-suffer. Tsaka yung mga mahal mo sa buhay. Oh, Yumi. Sabi mo na? Sabi mo, yung parang Yung part mo to. Ako? Ang plano ko. Yung plano ko kasi kun eh. Parang gusto mo ibagsak yung aeroplano.
Mag-hire ako ng kwan. ng killer. Edi ano, parang suicide lang din siya. Grabe naman. Gagawin. Sila papayagan, walang magbabayad. Pasakitin mo pa yung ulo ng magulang mo. Hanapin yung killer. Tapos at the end, binayaran mo lang pala. Di ba para may plot twist? Damay-damay Gusto niya talaga yung kwento ng buhay niya. Parang libro eh. Hindi. Siyempre, Ang kwento. Ang mga kwento. ayun. Tapos, paano? Quick lang din. Gusto ko. Ayoko din tumanda. Ayoko yung uugod-ugod na ako matanda. Si Jokes nga yata kumanta nun eh. Uy, hawig mo din. Jokes yata pangalan nun eh. Paano yung sabi mo, diba mag-hire ka ng killer? So, paano? Paano ka niya i-kill? Sniper? Hindi, basta babayaran ko siya tapos siya nang bahala. Para pagka pinatay niya ako, unexpected. What if to-torturein ka niya? Hindi, walang torture. Siyempre, nasa contract yun. Ito kasi. Ba't kasi to? Sabi mo, bahala na siya. Nagamit siya ng chainsaw na ano. Baliktad pala, Joji. Doon sa kwento. Ikaw nga pala yung a-approach niya doon sa kwento ko ngayon. Ikaw yung a-approach niya. Sige. Okay, next question na tayo. Napag-isipan nyo na ba yung question kanina? What's your biggest sacrifice? Biggest sacrifice? Wala pa. Basta pa kami, ano kayo sa sakripisyo namin. So, ibig sabihin na tayo sinakripisyo para sa iba. Eto. Small things, pero hindi siya yung major sacrifice. Hindi. Any sacrifice na lang. Gawin nating any sacrifices na ginawa mo for someone na feeling mo it's either worth it or not. Ang hirap kasi mag-isip sa sarili. What if, kunwari ikaw, may ginawang sacrifice si Kai para sa'yo? Ano yun? Ay, malawak yun. Mas malawak yun. Ay, ganun. Wala rin ako. Eto na lang, Garrod. Iba na lang muna. Ano yung mga pinapaniwalaan mo o mga values na sa tingin mo hindi uma-agree yung mga ibang tao? Like, yung ano, kapag sinabi mo yung opinion mo na yun, or belief mo na yun, parang lahat ng baril gaganyan sa'yo. Oo, hot takes. Pag pinost mo sa social media, marami kang basher. ganun. Ba't ako yung mauuna? Kasi, dami mo, sabi mo, madami. Ano yun? First up, syempre sa atin, supporting the country. Super hot take yun dito kasi yung pag ganun pa nga lang. Hindi ka So yun yung isa sa mga major na controversies sa ngayon. Yung supporting the country, yung sa pagmimilitar, yung pagsali sa mga protesta, yung mga ganun. Tapos pagpili ng leader. Yun lang naman so far sa akin. Naaalala ko. Siguro yung about sa homosexuality. Tapos direct mong sinabi na sa Bible ganito yung sinasabi. Malamang ibabash ka nila. Ganun. Hindi nila matatanggap yung ganong... Ang first response ng mga nakikita ko sa social media ng ganyan is, di ba sabi sa Bible, mamahalin dapat ang lahat. Yun ang retaliation nila dun sa quote na yun. Sa akin siguro yung about sa marriage. Kasi maraming nga kasi ngayon yung parang hindi yung nagsasama muna bago ikasal. Oo, yung sa live-in. Trial daw. Oo, trial daw. Siguro pag sinabi ko yung belief ko na syempre, kasal muna bago makipag, marami siguro, hindi, dapat ganito, ganyan. Kasi doon mo itatry kung swak kayo Ganon, diba? Old fashion ka na. Na-try ko yun. Kami magkakaklase. Parang sa pa yun sa burol ng lola niya. Tapos tinanong namin yung isa. Sabi niya, nagli-live-in kayo? Sabi ko, oo. Ba't hindi na kayo magpakasal? Wag na! Sabi ng isa, malay mo paano kapag nagloko, di paano siya tatakas, nakatali. Alam mo, tuloy mo lang yan. Alam mo yun? Nag-stop na lang ako kasi kung ipipilit ko yung magkakaroon ng debate. Kaya sabi ko, ayoko na yun i-open up minsan sa wordly kasi hindi nila magigets. Yung feeling mong topic na belief natin, or belief mo sa sarili mo na mababash ka kapag sinabi mo. Kasali pa rin ako. Kasali ka pa rin.
Walang walang mag-disagree doon, kuya. Ikaw lang, be. Ano na? Pag sinabi mo yun, marami mag-hate sa'yo. Pass muna ako dyan kasi di ko alam. Sige. Si mami muna. Ano ulit? Hindi. Naglo-loading pa lang ako. Ano ulit? Ano yung... Ano yung mga paniniwala mo o mga pinaniniwalaan mo na pagka sinabi mo sa iba, sa tingin mo, hindi sila magsasang-ayon? Ibabash nila ako. Oo. Ay, halos lahat. Mag-mic ka. Halos lahat naman ang pinaniniwalaan natin ng mga saksi. Binabash naman tayo Oo, talaga. ano yung specific sa'yo? Specific. Yung yung handa kang mamatay alang-alang sa Diyos. Kasi karamihang mga tao ngayon, handa silang mamatay alang-alang sa bansa nila. Hindi sa Diyos. Si Joshua. Sa akin sa mga sa mga events, 'di ba? Puro kung lagi nilang sinasabi bakit wala kayong mga birthday ganyan. Yun lang. Tas iba pang mga kapistahan. Hindi ka nakisali sa birthday or Christmas. Sa mga Christmas. Sabi nila, bakit hindi kayo nakikipag Christmas party? Sabi nila sa akin ganyan. Sabi ko naman, bawal sa akin eh. Tapos marami na silang sinasabi. Oh, pero syempre hindi ko rin yun sila yung doon, 'di ba? Si Mirena. Sa siguro, yung forgive and forget. Kasi feeling nila, 'di ba, palagi tayong pinapasigla na takpan ng pag-ibig. Minsan parang ang masokista na ng datingan kasi parang palagi na lang eh. Oo. Parang to the point na ang hirap sa atin din mismo, nahirapan na rin tayo magpatawad. Pero kailangan. Tapos yung ibang tao, parang hindi nila magets na parang ganyan na nga yung ginagawa eh. Bakit hindi pa din? But parang pwede mo naman patawarin na hindi mo kakalimutan yun. Yung parang ganon. Pero syempre kasi wala tayong peace of mind kung hindi rin natin kakalimutan yung nagawang pagkakamali ng iba. Kapag pinatawad mo lang sila, may magagawa silang bagong kasalanan, edi babalik lahat. 'Di ba? Kaya yun. Isa rin to, kinausap, ito tsaka si Joshua. Hindi, forgive lang. Ba't ka magpo-forget? Kanila pareho. Sabi, mga batang to. Bata. Ay, joke lang. Kids. Nakapagpatawad ka na. Ay, parang na-question natin yun sana. But puro parang spiritual yung sagot niya, yung akin hindi. Go na. Sa akin, feeling ko, sa akin, ang paniniwala ko, overrated yung cakes. Yung? Cakes. Oo, cakes. Like, mga cake. Parang, for example, may event o kaya mayroong celebration, bakit may cake? Diba? Ba't kailangan may cake? So, parang pagka sinasabi ko, bakit may cake? Parang, parang maraming magdi-disagree. Ha? Parang ngayon, ba't wala kayong cake? Wala pong major event. Walang, ang tawag dito? Walang may May pera. Hindi, yung mga ganun, alam mo yung mga occasion na ganun, bakit kailangan with cakes? Ay, yung isa sa akin, sigurado meron dito. Ano? Overrated yung mga anime songs. Yung opening anime songs. Overrated? Sabi ko sa'yo eh. Sa akin yun. Ba't overrated? Para sa akin, hindi ko alam. Diba? Hindi siya overrated. Para sa akin nga. Okay. Para sa akin. Overhype. Opinion mo super hype. Yun yung tamang term. Maganda siya, pero kapag, halimbawa, nalagay na sa TikTok, tapos nagagamit na siya sa maling mga Pumapangit content. yung image, Pumapangit yung no? image niya sa akin. Kaya pag naririnig ko na yung kanta, imbis na maganda na yung music, wala na, parang pumangit na siya sa pandinig ko. Kaya ganun, ginaganyan sa akin. Kaya yun. Saka, sama ako yun, Wing. Sige, next question Next question. tayo.
Sige, biblical tayo ulit. Yan. Kung babalik ka sa panahon ng Biblia, Bakit? saang specific panahon ng Bible ka babalik? At bakit? Kuya, wait lang, lika dito. Pero hindi mo papalitan, ha? Hindi mo balitan? Oo. Hindi, Hindi rin ayun, yun. So, panahon ni Adan at Eva kasi yung mga problema doon nag-umpisa eh. Oo. Kaya babawi ako sa kanila. Hindi ko mamabago yung decision nila. Makabawi man lang ako. O, si Kuya Adan. Ay, hindi ko alam yung ano ba yun. Kasi panahon ng Biblia. Saan mo Anong gusto? panahon mo gustong tumira yung mabuhay ka? Dito lang ako, ano. Panahon ni Kay Frasha. Panahon ni Abraham. Sige mo na yun eh. Wala na akong maisip eh. Ako. Nabal ba yun? Asawa na bigyan kanina? Abigail. Nabal. Nabal? Yumi, doon ka na lang kay Hindi nabanggit natin, di ba? Asawa ni Abigail. Oo. Bogi. Hindi mo papalitan. Ano, manunood ka lang doon? Ha? Hello. Hello, Oo, wala man. pwede mo silang kausapin. Hello. Pero huwag Wala mong palitan. Siyempre, pagka pinalitan mo, magbabago yung future. Ako. Panahon ni Solomon. Feeling ko. Hindi niya si Solomon. Hihingi ng pera yan. Mag-forward kayo. Hindi. Aanin ko naman yung ginto niya. Hindi. Hihingi ng gold. Gusto kong malaman kung saan napunta yung Ark of the Covenant. Yung Kinuha ni Nabucodonosor. yung Sabi niya sa akin. Ang galing. Sabi ko na eh. kasi halos na marami na akong nabasang mga publikasyon. Hindi ko talaga hindi malinaw sa akin kung saan na napunta yung arka. Hindi nung panahon ni Solomon nandun sa templo. Hindi, may nabasa ako, binigay daw niya kay Reyna Sheba Tapos, iniuwi ni Reyna Sheba sa Ethiopia. Kasi taga-Ethiopia siya Pero, iba-ibang literatura. Pero sa Biblia, lahat, insight, wala akong mabasa. Kaya yun ang tatanungin ko sa kanya. Ate Lois. Saan niya dinala yun? Bigla na lang nawala Nung ginagawa nila Noe yung arka. Arka? Arko yun, ganun. Ay, sorry Bakit? Malay ko. Gusto ko lang malaman kung paano nila ginawa. Pag-uusig na ng mga Para maano natin yung Magpipreach ka doon? Mahirap to. Sabihin mo, alam niyo ba kung anong future niyo? Malulunod kayo! tayo, mag-fortune tayo. Papatayin ka nila. Bash ka nila. Pero bago mangyari yung baha, pinatay ka. Sim. Pwede. Siguro yung kay Moises, mula dun sa 10 salot hanggang dun sa... Hindi naman grabe, kahaba naman. Yung pagkahati. Specifically dun sa pagkahati nung Paano kaya yung sa ilalim ng dagat? Ano kaya yung tsura dun? Like ano yung feeling na nakikita mo? Doon na na-traffic. O kaya kung paano sila ginabayan nung haliging apoy tsaka yung... Gusto mo makita mismo. Tapos magiging-magtsikahan ako kay Moises. Marites. Sa akin siguro yung sa panahon ng manna. Gusto kasing matikman yung manna. Ano kayong lasa nun? Ganun. Manna. Ay, sige na, sabihin mo na yun. Akita niya daw si Delilah. Hindi na yun, pangit yun. Yung sa panahon ni Enoch. Gusto ko malaman kung paano siya kinuha na. Di pinatulog siya. Pinatulog ba siya? Ang alam ko lang binanggit doon. Hindi, nasa Walang- Parang tagtago siya sa may kuweba. Oo, sa kuweba. Pinatulog ba si Enoch doon? Yun yung nabasa ko dun sa Biglang naglaho. Oo nga, bigla na lang naglaho. Gusto ko malaman kung paano siya naglaho. Kainis. Sasabay ka ba? Oo. Makikisabay. Tinago. Siguro yung akin, sa panahon ni Jesus, para makita ko yung mga himala na ginawa niya. Diba? Si Jesus. Diba? Yung katawan tao. Hindi siya babalik dito eh.
So, yun. Sino yun? Si Jesus, malapit sa amin. Ate, akala ko yung ano dun sa... Tsari. Dati si Jesusin mo yun. Jesus talaga. Ikaw, Jaire, ano sa'yo? Dalawa kasi nasa isip ko eh. Kay Abel, kung paano niya, ano yung nagpatibay sa pananampalataya. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung nakikita niya kay Adan at Eva. Kung ano yung tinuro sa kanya. Pero grabe din yung pananampalataya niya. Tsaka kay Pedro. Kahit na, di ba nagkasala nga siya. Sigurado, nung kinakausap siya neso, siyang-hiya siya. Parang, kinahiya ko to, tapos kakausapin ko. Alam mo yung ganong feeling. Alam mo may kasalanan ka sa kanya. Ang hirap kaya lumapit kapag ka ganon. Oo. Nakuha mo tong mic? Ay, sorry. Lapit ka ng lapit sa akin. Bakit Kuya Weng? Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit Jesus ka ba? Hindi ka naman Jesus. Ako, panahon ni Noe. Panahon din Noe sa akin. Anong part doon? Anong part doon? Yung mga nagiinuman na Nephilim, makikiinom ako din. Ay, tutropahin yung Nephilim. Babarkadahin ko sila. Mambubuli. Tapos tuturuan ko sila lumangoy. Oo. Hindi. Hindi, sasama ako kay Noe, syempre. Mabait ako eh. Pero makikipag-inuman muna po siya sa mga Gusto mo mabuhay sa daon. Oh, tapos kuhanan ko ng drone shot yung Panay tubig. Oo. Tsaka gusto ko malaman kung totoo yung Panjay. Kainis. Yun talaga yun eh. Ayun. So, Dagdag mo na yung dinosaur kung totoo bang nag-exist. yung dinosaur, so... Yun yung sabi sa yun yung na-research ko. At saka kung totoo... May Watchtower yun Watchtower online Oo. library. Oo. Search nyo. Search nyo sa JW website. Dinosaur. Lilitaw. Tinipol na ng panahon na. At saka Bago daw po lumitaw yung tao. tsaka kung totoo yung sinasabi nila na mas mataas yung oxygen level nung... Panahon ni Noe. Oo, panahon ni Noe. Kaya mas matatalino yung mga tao. So, bobo na tayo ngayon. Salita ng mga papaya. Sorry. Okay, next question tayo. Hindi pa sumagot si Kuya Denden. Kaya nga ko din. Oh, sagot. Panahon ni Adan at Eva at ni David. Oh. Panahon ni Adan at Eva. Gusto kong malaman kung anong lasa nung kinain. Hindi, joke lang. Hindi, kung mapipigilan lang sana eh. Ini-imagine ko kasi paano kaya kung di nila kinain nun, di kasarap sana ng buhay natin ngayon. Alaman kung tuturuan mo silang yung ahas yung kainin. Pulutan. Pulutan. Kaya tas yung panahon ni David, gusto kong mapanood kung paano sila magbakbakan ni Goliath. Di ba makapakalaki nun? Oo. Parang si Hindi, Umen ka kasi, iba kasi yung binasa mo sa nakita mo talaga eh. Pinutol niya kaya yung ulo ni Goliath. Ayun nga eh. Tapang noon, 17 lang siya noon. Grabe no. Ayun lang. Sige bro. Kaya nyo rin ba? Next question tayo. Paano mo ipapaliwanag o paano mo naniniwala na hindi totoo yung evolution? Paano ma-explain? Oo. Parang kailangan natin ng text. Kasi may unggoy pa rin hanggang ngayon. Paano kami yung iniisip ko, no? Kasi 'di ba, kung totoo yung evolution, wala nang variety ng unggoy. Tao na sila dapat lahat ngayon. Siguro sa akin gagamit ako ng illustration. Mhm. Para mas maintindihan nila na hindi lang one cell. Halimbawa, yung isang seed. Pag tinanim mo, hindi naman siya nagiging apple. Kunyari, ano yun, seed yun ng mangga. Hindi naman, pag tinanim mo, magiging orange. Tas maraming prutas. Hindi naman ganun. Kung ano yung seed, yun lang. Kung mangga, mangga. Kung orange, orange. Kaya ganun din sa evolution. Hindi siya one cell, then maraming variety. Kung ano lang yung cell, yun lang yung magiging ano. Kaya yung tao sa hayop magkaiba. Kasi iba yung cell ng tao sa hayop. Parang ganun.
Buti mami fan hindi mat, no? Tsaka may mga scientific facts na rin kasi na hindi kaya ng isang simple cell na mag-reproduce ang sarili niya ng ganun lang. Kasi yung amino acid na nasa loob. Ito na! Hindi, naano ko lang, Ito na. nabasa ko lang yung sa orange nga, yung... Was it based or is ganun. Na hindi siya pwedeng mag-exist ng hindi pa nagagawa yung earth, yung gano'n. Yung sa earth. Kailangan kasi ng amino acid nun. Pero yung isang cell, hindi siya magkakaroon ng isa lang, kaya hindi siya magre-reproduce. Kaya marami pang mga informations about doon. Basahin nyo na lang. Basahin nyo na lang po, visit our website. Yes, jw.org. Paano ipapaliwanag na yung evolution hindi siya tama? Kung unggoy, unggoy. Kung tao, tao. Okay. Simple answer. Nako naman. O di natural. Ay, ipapabasa ko yung teksto sa Biblia, sa Genesis, na Genesis 1:1. Nung pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at lupa. O, tapos yung susunod na teksto doon, yung sa lupa, kumuha si Jehovah ng alabok, tapos finorm niya na tao. Tapos binigyan niya ng breath of life. O, yun, nang patunay na direkta na nilalang ng Diyos ang tao. Hindi. Tapos yung unggoy, Tapat mo yung mic mo. before. Wala lang. Hindi mo talaga maririnig. Ako, simple lang. Tatanungin ko siya, papayag ka bang galing ka sa unggoy? Siyempre, sasagot yun, hindi. O, ayun. Tapos, Paano kung mabalbon siya? Tapos meron siyang awi kong goy. ayun lang. Tapos ano pa pala? Leader ng reliyon. Tapos kumakain ng saging. Tapos yung pangalan niya Orango, tapos sabi niya Ay. Tapos sinalak ko ng saging. Hindi. Ay. Sige po dito. Matagal na ako ngayon na Teka lang, sumasagot si Kuya Weng. marami na akong Dito ka, Angelo. nakausap na tao. Wala naman talagang naniniwala sa evolution dito sa Pilipinas. Oo. Oo. Kasi hindi naman talaga accepted yan sa mainstream na Christian kasi ang kon eh. mainstream na Christian or mainstream na science. Oo. Ayan. Marami, kumbaga dumadami na ng anti-evolution kaysa sa nagsusupport sa evolution kumukonti. Oo. Kasi lumalabas na yung mga ebidensya na hindi talaga ano yung ano. Kasi yung naobserbahan naman ni Darwin noon, yung mga ibon daw, kasi iba-iba yung ibon. Ang sabi niya, nag-evolve daw. Naging ganito, kaya iba-iba yung ibon. Eh, ang totoo, yung nakita lang naman ni Darwin, yung variety ng ibon talaga, hindi nag-evolve. Kuha ako naman ng sagot. Galing naman sumagot si Brother. Ikaw din. Ako naman. Yun nga, galing nga sa unggoy, sabi nila. Pero, di ba ang sinasabi nila galing sa walang buhay hanggang sa naging buhay, hanggang si lumaki ng lumaki, hanggang sa naging unggoy. Kaya ang question ng mga naniniwala sa paglalang, saan galing yung materya na yon? Parang yung Big Bang Theory, saan ang galing yung energy? Oo. Ay, hindi yung masagot ng mga naniniwala sa evolution o sa Big Bang Theory. May pinanggalingan. Sinong pinanggalingan? Kaya mayroong lumalang talaga sa lahat ng mga bagay. Saka mas parang nasabi rin po ng CEO na yung energy daw na yun. Pag super lakas niya daw. Parang God energy yung tawag na nila doon. Kaya doon din sila, yung EMC, wow. Ano na yun? Yung yung kay Einstein. Yung sa atom daw po, may energy pa doon, tapos sobrang lakas daw po ng energy na yun. Sabi. Kaya kaya nakita daw po ng mga scientists na ito, talagang merong energy na hindi malaman kung kanino galing. Kaya ang tanawag po nila doon sa energy ng atom, God energy. Parang ganun. Ayun. Energy niyo po. Kaya nga, Kwan, di ba,
Pangalan nito, yung punto ko na talagang may lalang talaga ng lahat ng mga bagay. Kaya kung tutuusin mo, talagang may pinanggalingan yung materya na yon na hindi may masagot na mga siyentista. Yan. Ikaw, Kuya George, paano sa'yo? Sa akin? Kung nag-evolve ang mga cells or kung ano man. Ano naman itong cellphone na to? Kung nag-evolve, bakit tumigil na? 'Di ba? Bakit? Explain na lang. 'Di ba bakit tumigil na? Bakit yung ipis pa rin? 'Di ba? Bakit hindi siya naging unggoy? 'Di ba? Bakit yung tao pa rin? 'Di ba? Bakit hindi nag-evolve to something new? 'Di ba? Explain nyo eh. Sa ating lalaki, explain. Okay. Ano pa ba? Ano magiging question natin? Para sa inyo, may ibig sabihin ba yung panaginip? Sa akin, Mm. kapag stressful yung panaginip mo, stress ka. Hindi totoo. Tapos kapag peaceful yung utak mo. Oh, yun yung mga nababasa ko. Na nakadepende yung panaginip mo dun sa emotion mo bago ka natulog. O kaya may ino-overthink ka. Tapos na panaginipan mo yun. Pag chaotic naman yung panaginip mo, chaotic yung utak mo. Parang marami kang iniisip. Yun yung nabasa ko. Yung mga psychological truth. Minsan naman yung kung ano iniisip mo bago ka matulog, mapapanaginipan mo. Kunwari nagdedelulong ka. bago ka matulog. Sino ba yung iniisip mo kasi? Walang ganon. Wala yon. Sa ano to, in general, kahit ano. Kunwari, iniisip mo magkakaroon ako ng iPhone, mga ganon. Bibilan ako ni Ate Jaira ng tablet. Yun. Buti na lang pala panaginip yun. Kaya nga eh. Hindi, kunwari, may iniisip ka na gusto mong mangyari. Parang pag natulog ka matutuloy. Na-try ko yun minsan. Nakokontrol mo yung panaginip. Lucid. Pero na-try ko yun. Pero pag pagising na ako, parang Control ko talaga yung panaginip ko. Superpowers. Ano ulit yung tanong? Tingin mo, Pagising na kuya. ibig sabihin yung mga panaginip. Parang daydream na lang. Oo, parang. Kasi minsan yung napapaginipan ko, parang nangyayari din. Parang deja vu. Oo. Deja vu yung tawag doon. Deja vu. Lagi ako nagaganon eh. Yun yung ano. Sa akin, hindi ako naniniwala na may meaning, pero naniniwala ko na base yun sa emotions natin. Kasi nga, tawag dito, yun nga, sabi ni Ate Jaira, kung nasistress ka about something, mapaniginipan mo yun. O kunyari, nanonood ka ng scary movie or something like that. Tapos, ino-overthink mo na may multo. Pag nakatulog ka, nang iniisip mo may multo, mapapaniginipan mo yung multo. Kahit di totoo yung multo. Kaya, based din talaga siya sa psychological run ng utak natin. Same. Paano pag di ka na nanaginip? Hindi ka natutulog. Peaceful yung utak ko. Wala akong point lang talaga yung nakikita mo. Baka di ko lang naaalala. Oo daw. Nag-fade siya agad. Sabi nila marami ka daw dreams. Isang gabi. Nakalimutan. Yung mga naaalala ko lang na dream pag gigising na ako. Yun yung mga madalas maalala yung bago. Ako naman, nabasa ko na yung topic na yan sa lumang bantayan. Ang sabi niya, yung panaginip, daydream man yan o night dream, likas na pag-andar ng utak at sign of healthy mind. Sign siya ng healthy mind. Nakakatakot man yan o magandang panaginip, sign of healthy mind yon, yung panaginip. Kaya hindi tayo dapat matakot. Pero kung minsan kasi may panaginip na parang mababangungot ka, parang gano'n. Pero wag tayong matakot kasi yun. Healthy mind, healthy brain. Hindi healthy yung sa'yo. Kasi sabi mo, tita kahapon. Mas colorful yung game mo. Healthy
Healthy nga. Ano kasi yung tanong? Yung panaginip. Kung totoo, kung May meaning ba? May meaning ba yung panaginip? O wala. Para sa'yo. parang ganun din yung sagot ko eh. Sa kanila eh. Kuya Weng. Wala talaga yan. Pero ganoon pa man, doon sa Biblia, may mga panaginip na ini-influensyan talaga ng Diyos. Nilalagay sa utak nila yung mga panaginip na yon. Pero kung walang ganon, normal yung kasi mayroon tayong tinatawag na sleep cycle. Maraming cycle yan buong magdamag. At ang sabi, bawat cycle na yan, magigising ka pala pero tayo hindi natin namamalayan kasi naidip din tayo kaagad. Maraming cycle yan sa buong magdamag. Part ng process ng katawan natin, kumbaga, nire-repair yung mga damage natin, inaawis yung utak natin. Parang reset. Reset, parang ganon, magre-reset ka. Para kaumagahan, fresh na fresh ka at malakas ka magtrabaho ulit. Si Matabela. Ay, Ni Doc Sherwin. wala daw siya masabi. O nga, lumabas nga yan sa Watchtower. Nananaginip pala tayo ng hundreds or even 1,000 in a night, sabi niya. Pero isa o dalawa lang yung natatandaan natin. Kaya normal na pag-andar ng utak. Bagamat ginagamit ni Jehovah dati yung panaginip, pero nung kompleto na yung Biblia, hindi niya na ginagamit ito. Kaya yung panaginip natin, wala nang meaning sa kapanahunan natin sa ngayon. Oo, kasi ang kwan Bakit kasi parang kulang pa rin tulog natin? oo. Kaya yung normal na pagandar ng utak, parang sinabi nga ni Brother Weng, nagsisimula yan ng 10 o'clock ng gabi. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 o'clock. 10 to 4. Cleaning yan, sabi nga, repair. Kaya, kaya pag natulog ka ng 10, nagising ka ng 2, hindi na complete yung cleaning ng katawan mo. Madumi yung katawan mo. Kaya, 10 to 4. Ay, yung sabi nila na nag-start na yung kidney na mag-detoxify. Parang narinig ko na nga po yan, na 10 ang start. 10. Kaya pala nantok na ako 10 pag to 4. Kaya kailangan andun ka, kompleto yon. Pag putol, kaya tuloy mo lang. Kung umihi ka, kailangan dumiretso kung matulog ka ulit. Kasi oras na hindi ka nakatulog ng 3 days, mayroon ka nang naririnig. 4 days, 5 days, mayroon ka nang nakikita. Na walang kwan. Yun ang kwan doon. Kaya kailangan kumpletuhin yung tulog. Sabi mo yung pag nagpupuyat ka sa gabi, anong sakit? Insomnia. Hindi, may epekto nun yung nabasa mo? Na kapag hindi ka natutulog ng sa gabi. Hindi na complete yung cleaning ng katawan mo. Hindi, may nabanggit ka sa akin noon. Yung iba yung pagtulog sa gabi. Yung mga nagtatrabaho sa call center, sa mga hospital. Kidney? Anong... Madaming complication yun pagkakuan. Magiging madami mo naman pala. Maraming... Hindi ko magawa eh. Kasi magiging marumi. Totally, walang repair sa cells. Kasi 10 to 3 yung yung repair. Alas 4 ako natutulog. Wala na. At linlinis. Kaya mahalaga, huwag tayo magpupuyat. Kasi di ba nga sa Biblia, Babay po. Kaya sinasabi ng doktor, halimbawa wala kang tulog na magdamag. Alas 7 magising ka. Magising, wala kang tulog. Huwag kang matulog ng 7 o'clock umaga. ng umaga, huwag ka na matutulog. Maghapon yan. Para sa kinagabihan. Para kinagabihan makakatulog ka. ginawa ko yan eh. Ang nangyari, 2 gabi, 3 araw hindi natulog eh. Talaga? Umabot ako ng ganun. Nung pandemic. Ang hirap. Next question tayo. Go. Anong department mo gusto sa Paraiso? Sa trabaho. Oo, sa trabaho, sa kwan. Ikaw na makaisip kung anong department yung maiisip mo. Lahat yan, no? Oo. Pwedeng teaching, pwedeng LDC. Explain mo bakit. At ano yung gagawin mo. Gusto ko maging kapitan. Mayor, kakalabanin ni Mayor. Tatakbo akong presidente! Meron bang department yung mga rebuilding ng mga Rebuilding ng... Kingdom Hall? Baka yung mga... May department pa.
Oo. Basta yun. Basta yun. Oo. Ano, sa Rama po, yung video audio department. Gusto ko mapunta doon. Anong gagawin mo doon? Sa paraiso na yan, ha? Apo. Siyempre siguro parang may mga videos pa rin sa Paraiso. Mga ilalabas na mga mga movies, ganun. Gusto ko maging part ng team na yun. Kahit ano yung maging role ko doon. Ikaw yung artist. Oo, kahit ano doon. Hindi! Ikaw si Jesus. Siguro yung nag-edit ng video, kaya Yung cameraman. cameraman, ganun. Camera woman. O kaya video director, ganun. Oh. Sa Paraiso, anong department mo gusto? Ano yung trabaho mo na gusto doon? Magbi-business ako. Para kapag... Woo! Bakit? Magbi-business ako. Pre lang. Oh, di ba? Pre lang! Ano Pera! Walang pera kasi. Pre-serving yun. Kayo na lang magsaservice sa sarili nyo, pre na yun. Ito. Ano ba? Saan ma? Department. Ano yung gusto mong trabaho sa Paraiso? Trabaho. Di ba pwedeng di na magtrabaho? Hindi na po. Upo na lang sa bahay. Siguro mag-aalaga ng hayop. Yun yung pinaka... Paano alaga? Mag-aalaga Di ba bawal na yung babakuran mo? Hindi na pwede. Hindi, like yung... Siguro, parang kaya noon, binigyan niya ng pangalan ng bawat. hindi ko naman sa binigyan ng pangalan. Bibigyan sila ng pagkain. Nagpapakain ng hayop. Ano ba sa akin? Sa farm! Hindi pa rin sila sige, sa farm. Sa akin kasi kahit ang kwan ko yun, napapalibutan ako ng tao kasi hindi ko alam din. May time na masaya kasing solo na magtrabaho, pero iba yung kapag may kasama ka. Hindi mo mafe-feel na pagod ka. Kahit saan. Kung saan ako ilalagay ni Jehovah, yun talaga. So, walang specific? I'm willing to learn. Willing to learn ka? Wow. Okay. White mong sagot niya? Ako sa akin, research. Yung mga tipong scientist. Yung nire-research yung mga every detail ng mga nilalang ni Jehovah. Yung damo. Alamin niyo yung mga... Botanist na. Ayan. Kompleto na tayo. Aaralin ko lahat ng damo. Bira pa naman. Iba naman sa paraiso, magdatago ka pa. Ayun, yung gusto kong department. Tapos syempre, gusto ko pa rin yung magdadrive ako. Kasi yan, ewan. Ng ostrich. One hand Nililig ko. Daddy, ikaw. Ako na ba? Teaching siguro, teaching committee. Mahilig talaga akong magturo. Gusto kong turuan yung mga bubuhayang muli. Kala ko magdo-doktor ka dun. Oo. Oo. Nag-enjoy ako nagtuturo na kaya yun din gusto ko sa inaharap. Okay, dyan. Ako na. May top 3. Wow, top 3. Yun nga, teaching. Teaching committee din. Tapos gusto ko rin yung group. Pero iba't ibang era sila. Halimbawa, pwedeng era nung ganito, 80s, o kaya panahon ng Biblia, ganyan. Tapos yung ikalawa naman, gusto ko po mag-direct ng movie sa Rama po. Yun yung pangarap ko, maging director. Then, pangatlo, tutulong po ako sa pag-redesign ng mga bahay ng kapatid. Ayun, redesign. Kaya yun yung sa akin. Ako naman. Ako naman, yung gardening. Tree planting. Ay, mahilig talaga sa mga Tree planting. Botanist ba yun? Zoologist. Scientist. Kasi mahilig talaga magtanim. Scientist.
Kasi nabasa ko sa bantayan, it takes 300 years bago makarecover ang mga forest. Dahil sa mga maraming puno na naputol. Kahaba noon, 300 years na mag-tree planting tayo. Yun, tsaka gusto kong aralin yung mga different kinds of puno. Yung tabla-tabla niya. Iba-iba kasi ang nila eh. Yung parang anong tawag dun sa nila. Yung Itsura, kulay, kintab, iba-iba. Texture, iba. Texture yung texture. May malambot, may magaspang. Yan. Matigas kasi. Texture. Ikaw muna. Ano kasi, may department ba para sa mga Sa Pilay. buhok? Ay, buhok. Ay, syempre. Pero yung Sa'yo magkukulot ka, straight, ganyan. parang iba yun. Pedicure, manicure. Parang gusto mo yata. Hindi, yun ang gusto ko. Hindi, yun talaga yung gusto ko. mo sila lahat. Opo. Sama kami? Sampulan mo si Denden. Pero isa lang yung gupit. Para yun kalbo lahat. Anong gupit mo bro? Kalbo? Ikaw, kalbo. Sa'yo yata yun. Hindi. Andali lang. Yung department, di ba nga itong mundo natin sirang-sira, sinira ng mga tao? Oo. Yun ang gusto kong maging bagay sa pag-aayos ng mundo. Pagre-repair. Oh. So, yung may pagkahalong scientist, yung botanist, iba. Kasama na lahat yun. Di ba problema natin, lumalala yung problema sa microplastic. May natuklasan na sa dugo ng tao, bloodstream ng tao, mayroon ng microplastic. Ano yun? Oo, talagang hindi na tayo... Echelation niya yan. So, ayun, para pagre-repair ng mundo. Kaya di ba nga pupuksayin ng Diyos yung mga Naninira ng mundo. Yung sinira nila, yun ang ayusin ko sa paraiso. Si Ate Ella. Ako naman, siguro kasi 'di ba sa paraiso, yung body natin mas babalik na tayo sa pagiging perfect eh. So yung mga skills, kagaya ngayon siguro yung pagiging artist, yung pagdo-drawing, o kaya pag-picture kung meron pa. Yung parang gusto kong i-capture yung process ng pagbabago hanggang maging paraiso yung buong lupa. Oh, Parang documented. Documentation. Parang gano'n. So, yun Nice. lang. Ang ganda yun. Ito. So, itapos ka na din? Okay. Okay, next question. Last two questions tayo. Nag-enjoy pa kayo? Sige, gumagabi na. Okay, last two questions. 7:25. Kung kung nilulusob na ang mahuwad na relihiyon ngayon, anong ginagawa natin? Anong ginagawa mo? Si Mami. Ako, paglulusubin na. Oo. Lima, bukas o ngayon? Ngayon. At the moment na nagising ka. Paggising mo, na-announce ano yung una mong gagawin? Gusto ko nasa preaching work ako. No. Hindi, ano yung gagawin mo nung nalaman mo na... False religion ba? Oo, nung niluso. Nasa preaching work nga. Oo nga, nung nalaman mo, anong ginawa mo? Kasi hindi pa Nag-preach ka pa rin? Yun eh. So, doon pala nagsisimula, di ba? Lulusubin yung huwad na reliyon, puputok ng armay doon noon. Hindi pa. Malaking kapigatian pa pala. Mag-mic ka. Malaking kapigatian na, puputok na. Ang gagawin ko, dyan na, sabi. Nag-announce na, yan na. Bigla nag-warning na lahat yung mga... Nag-warning ng society. Nag-warning ng society, Nag-fire station. Wah! Yan, sabi na. O di, hanapin ko na yung mga kapatid sa pananampalataya. At sa lalapit, kontakin na yung mga elder para malaman kung anong kaayusan nila at makasunod kung ano man yung kaayusan. Sige. Diba? Okay. Anong next? Gagawin mo, puputok
Kuwari nasa school ka o ano. O kaya nagising ka. nagkro-crochet yan. Malay ko. Ano, ulit? Oo, lulusob na. Magre-ready. Gaya nung sinabi kanina ni Ate JM, mag-ano ng mga updates online Mm. sa governing body. Siguro sa akin, na-imagine ko talaga ngayon, nananalangin ako ng marubdob. Na binigyan ako ni Jehovah ng pagkakataon na makita yung katuparan ng hula. Tapos tulungan niya akong maging matatag. Saka, mas maging matatag pa kasi pwedeng magbago yung tema nung ipipreach natin eh. Mabuting balita pa rin siya, pero mabuting balita na ng paghahatol. Kasi diba sabi po dun sa update natin na ano yun, mas marami pa rin yung tatakbo kay Jehovah. Lalo na sa part na yun. Kasi nga, diba, nakita nila na yung tinatakbuhan nilang home, hindi naman pala matatag. So, hahanap sila ng mas matatag. Kaya marami pa rin yung tatakbo kay Jehovah. Kaya, siguro yon ire-ready ko yung sarili ko na mas magpahita pa nung katatagan sa pag-ibig sa mga yon. Kasi pwedeng yung mga tatakbo sa bayan ni Jehovah, mga dating opposer, dati kang sinigawan, tapos ngayon lalapit na sa'yo para turuan mo. Kaya siguro yon. Yun yung ginagawa ko. Ikaw. Ikaw. Ay, di naabot. Sila muna. O, ikaw. Di ba may announcement na yun, nagkakagulo na. Siyempre, pag-gising ko nun, hanapin ko na yung susi ko, pupunta ako sa inyo. Wala kami stock ng pagkain sa bahay. Sa inyo, ang dami. May 4 na corn tuna dun. Tapos may... bilang. Tapos yung yung ketchup, yung mga asinan dito banda. Tapos yung mga plastic nasa ilalim. Oo. Feeling ko din. Binibilang niya nga eh, yung bigas sa bahay. Sabi niya, ate, may ano doon. Oh. Paggising mo, 2 na lang sako dyan. Sabi niya. Sako ng bigas. Kainin. Ikaw? Sama ka sa Feeling ko susundan ko din si Ate Jaire. Makikibahay. Feeling ko tatawag ka sa akin tapos Ate Jaire pasundo dito. Oo, muna tayo lakay. Makikain tayo for 3 months. OA. lang. Hindi, pero seryoso. Basta doon sila mami niya. Oo. Tapos tumakas na rin pala kami. Basta may stock pa. Oo. Opo. Sa go bag nyo naman, 5 lang madadala yung dilata so may madami pa may iwan. Nakakainis eh. So yun. Feeling ko naman Hindi pa siya feeling ko yung sabi din nila hanapin yung ibang kapatid, hihintayin yung announcement. Tsaka syempre, subaybay sa paligid para kung sakali mang may sudden alert na kailangan na mag-evacuate or something. Alis na. Yun na. Akit na sa bundok. Tama yun. Yun din yung ko. Syempre, before na mangyari yun, may mga tagubilin na yung mga elders, kung ano yung mga dapat nating gawin. So, pagkagising mo na ganyan, syempre, hindi maiwasan, ma-alarma ka rin talaga. Pero, yun, unang gagawin ko siguro, magpipray. Tapos, para maging kalmado. Para mas mo yung mga desisyon na gagawin mo. Hindi yung maging padalos-dalos ka sa mga gagawin mo. Tapos sunod, kung hindi man kami magkakasamang pamilya siguro, yun, kung mayroong napag-usapan na kung saan magmi-meet, ganon. Tapos kung saan magkikita-kita kasama ng mga kapatid, yun yung dapat na gawin na. Hindi mo na kailangang patagalin pa. Mga ganon. Gaweng. Parehas lang din. Ganun lang din. Dapat ready kasi na tumanggap ng instruction. Oo. Kasi ganun talaga. May nangangasiwa talaga sa atin. At darating talaga yung panahon na yan na alam na natin na mangyayari yan. So, dapat nga naka-ready tayo. Yung drama noon na nasa basement sila. Oo. Nagpapatibayan sila sa isa't isa. Oo. So, ayun. Yung bukas siguro yung sa group chat para may mga instruction doon makikita natin.
sa pagbabasa ng sa jw.org. Kasi kung minsan nandun yung announcement yung mga update sa apps natin, yung mga binabasa natin para hindi tayo magulintang o magulantang. Ayan, dapat ready tayo. Kung halimbawa sa panahon na patuloy pa rin yung pagtuturo, magtuturo pa rin. So yun ang tingin kong gagawin, patuloy pa rin sa pagtuturo. Ako hindi lang dapat maging ready dun sa Gobag eh. Kasi yung pinad nating video nun yung magkapatid ba yan? Yung video nung nakarang assembly ay di ba nagkahiwalay? Nagkahiwalay yung dalawa eh. Yung mga magkapatid. So dapat pwede rin yun sa family worship yun yung mga ganun eh. Paano kung ganito yung mangyari, anong gagawin, saan magkikita? Para hindi lang yung Gobag eh. Kompleto ka nga ng Gobag pero hindi ka naman naligaw prepared. Ka naman. Hindi ka naman prepared doon sa halimbawa paano kung biglang magkahiwalay o ikaw na lang matira yung tatlo patayin na mga ganun bang senaryo. Hindi, totoo yun. Oo. Yun lang yun sa akin. Ikaw de. Ayun, para kami kay Jaira, Madam Els. Siyempre, kahit may update before na mangyayari, before may i-announce yun, may update na tayo sigurado. Na advance na. Alam na natin, and then pag pumutok na yon, tama, magne-nervous ka, normal lang yun eh. Kakabahan ka na hindi mo alam, excited ka, natatakot ka o ano. Ano na yung nakakilabot, makikita mo mismo yung katuparan ng hula, di ba? Oo. Kaya at least prepare na tayo noon. May Gobag na tayo, pagkain, kompleto na talaga tayo noon. Kaya simulan na ngayon na maghanda. Simulan na ngayon maghanda kasi yung di ba, matagal nang sinasabi sa atin yung Gobag. Ang tigas ng ulo natin hanggang ngayon wala pa Kaya paano tayo magiging masunurin sa inaharap kung ngayon pa lang wala tayo noon. Saka sabi po, meron yung time lumindol sa Baguio. Lalayas na kami ng walang bag. Tapos doon ko na-realize, shucks, hindi pa ako ready. Tapos na-realize ko dapat yung Gobag talagang near the door. Near the exit door. Oo. Para kapag tumakbo, makikita mo na siya agad. Kasi matataranta ka talaga eh. Pag nakita mo na, pag nakita mo yung bag doon sa exit, kukuha mo agad. Kaya sa akin, di ba, lagi akong inuuyaw. Pangalan nito, pinagsasabihan nila Mami Pen sa Katantan, ba't dala-dala ko lagi yung bag ko? Yun yung Gobag ko eh. Andun lahat. At least kahit ka saan ka datnan, prepared ka na. Andun ka na. Kaya kailangan na prepared na tayo, lalong higit. And then, i-prepared natin sarili natin na ilagay natin sa utak natin, mawawala lahat ng mga nasa tabi natin. Paano pag wala na sila? Kaya ba natin mabuhay? At kay Jehovah na lang tayo aasa. Kaya mo bang mawala si Mami? O kaya mo bang mawala si Daddy? O kaya mo bang mawala yung anak mo? Kasi hiwalay, makukulong si Tantan dun sa kabila, makukulong ako dun sa kabila. Ganon. Pwede siguro mag-request. Paano prepared yung bag mo? Yung sasakyan mo, hindi naman full tank. Yun lang. Yun. Kaya kailangan talaga sumunod sa mga kwan. Kaya kailangan prepared tayo physically, emotionally, mentally and financially. Kailangan prepared din tayo. Dapat may pera din sa Gobag. Oo. Tatabi. Nagsisave. Gamot, tama. Di ba maiksi lang naman yon yung malaking kapighatian? Ako, pagkagising ko, Tas tapos yun na yun. Tatawagan ko agad si Kuya Weng. Sabi ko, Kuya Weng! Ito na yung mga propesiya natin. Natutupad na! Sa wakas may maniniwala na sa atin. Gagawa tayo ng butas papunta sa likod. Oo. May dadaan ng underground. Dami pagkain yan sa likod. Pagkain yan eh. Hindi pagkain eh. Okay, last question. Ano ang inaasam-asam mo na mangyayari sa paraiso? Ganda yan. O ano yung gusto mong gawin? Ganun siguro.
Oh, ano yung inaasam-asam mo na pinaka-excited ka na mangyayari sa paraiso? Pwede nang gumala ng gabi. Safe na guys, yay! Oo. Tapos may kasama ka ng hayop, di ba? Sumakay sa balyena. May kasama ka pa namang hayop na yun. Sumakay sa Sumakay sa balyena. balyena. Swimming tayo. Yellow. Ako, inaasam-asam ko. That's mine. Yung pagkabuhay muli. Kasi kanina lang, nung hinihintay natin si daddy mo ay, na bumibili ng tiles. Bigla naisip ko si Kuya Danny tsaka si Nanay Patring tsaka Tatay Yong. Parang tapos ini-imagine ko na sa kalsada, parang naglalakad sila na Malapit na sa'yo. Oo. Iiyak ka Parang bigla na miss ko sila. Ganon. Namimiss ka na din daw po. Lalo na si Danny. Si Danny talagang Papa niya. Si Danny talagang unang pumasok sa utak ko kanina. Kanina lang. Si Danny. Tapos iyon, tsaka yung makakain ko na lahat. Lahat. Pasa mo. Kasi Ay, dami inaasam-asam. nakakain mo. Ay, syempre, ako, yun din, yung si Papa. Sila nanay, sila tatay, yung inulit ko lang. Scripted tayo. Oo, syempre, lahat naman tayo, kung may mga namatayan tayong mahal sa buhay, syempre, yun naman pinakaasam-asam natin eh. Di ba, parang yun na yung siguro parang pinakamagandang regalo yun eh, na matatanggap natin yun eh, kay Jehovah eh. Scripted tayo nga. Ayun, yung pinakaasam-asam ko, tapos, syempre, wala ka ng sakit nun. Isa lang. Isa lang ba? Sa iba. Ay, sorry. Dahil scripted kami. Oh, yun din yun. Siyempre pagkabuhay muli, nanay ko, ading ko, ibang may ading pa ako. Oo, mas matanda sa yun kung sakaling buhay siya. Tapos, maliban doon, yung ibang mga bubuhay muli, yung mga lingkod ni Jehovah noon, yung makakwentuhan sila, 'di ba? Yung tapos yung na-imagine ko rin yung parang ano sila sa mga bagay na makikita nila. Ma-amaze sila. Oo. Ano yun, yung mga ganon, yung... Pasag sa cellphone nga, nagta-tablet ka. Wow, Tapos tamo to. siguro yung nag-gadget kang ganon, yung tingin nila, ganon-ganon sila. Parang ano... Ang tablet lang nila, yung kay Moises eh. Pero yung sa atin, malayong-malayo dun sa panahon kasi na nabuhay sila noon, 'di ba? Yung mga gamit, pati mga pananamit, yung parang ang sarap lang isipin na tuturuan mo sila na mamuhay sa modernong panahon, mga ganon. Tapos yun, yung mga kwento nila, yung mga experience nila noon, masasabi din nila. At saka syempre yung mga lessons na natutunan natin sa kanila dun sa mga kwento na kasama sila. Na ganon. Para may iba naman, suportahan ko yung comment ko kanina. Excited ako sa pagsasaayos ng mundo. Yung global warming, sisirain ko yan. Itutuwid ko yan. Ikaw ba mo muna? Pakikita pala natin si Kuya Weng nagrarally na. Parang siya yung gagamitin. Parang ginagawa niya ng si Jesus. Si Omi, bigay mo kay Omi. Si Ate Luis. Si Luis. Ano po, excited ako sa mga gatherings po natin yan. O kaya mga international convention, gano'n. Tapos, yun na yung pinaka-excite. Tsaka yung mga pagkain doon, no? Pagkain talaga. pagkain namin po. Siguro po sa akin yung grand reunion ng family. Grand reunion. Gusto ko kasing makita din yung mama, saka papa nila, lola ko, ganyan. Kasing gaganda rin ng kwento nila. Tapos super excited na rin po ako mabuhay si tatay, tapos mag-road trip kami.
Kasi yun yung ginagawa namin nung buhay pa siya eh. Nagro-road trip po kami, papuntang Baguio, kaming dalawa lang. Ganun. Tapos, yung mabuhay din po ulit si lolo ko dun sa part ni daddy. Tapos, inaasam-asam kong makita kung paano yung first meet nila ever as father and son. Kasi hindi sila nag-meet. Oo, kaya yun. Kaya reaction ni daddy, na kaya mukha nung papa niya. Paano kaya sila mag-banding? Parang ganun. Kaya yun po yung gusto kong makita. Okay, next. Ano na ulit yung tanong? Ano yung nasama-sama mo daw sa mangyayari sa... Inaasam na mangyari? Oo, hindi na po. Para may iba naman. Ano, siguro... Mamaya na. Ikaw muna. Sa akin, yung sa inyo puro sa, pang maramihang tao. Sa akin, though pang lahat naman yung pag-asa na yun, yung mga dating bagay ay lumipas na. Siyempre, yung ino-overthink mo, wala na. Yung nakaka-guilty, alam mo yung makaka-guilty ng mga bagay. Meron kasi minsan kahit gaano katagal guilty ka eh. O kaya naman, yung do sabihin natin forgive and forget. Pero minsan kasi, 'di ba? Oh. Ay. Ayun, 'di ba? Kahit sabihin nating forgive and forget, may time na parang ang hirap kalimutan lahat. Maalala mo pa rin at times. Kaya ayun. Mga trauma. Everything. Ayun nga, yun yung gusto ko mangyari. Sobrang dami mong good memories, matatabunan na yung bad memories. Hindi ko nga maalala childhood. Totoo ba? Si Kapatid niyo. Jazz. Your Honor, Tapos di ko na na siya. po maalala. Ka na? Yung una. Si Joshua, meron ka na? Wala pa. Pag-isipan mo pa. Sige. Sa akin naman, yung total peace of mind. Yung wala kang negative thoughts. Yun yung inaasam-asam ko. Bago ka matulog, peaceful. Tapos pag-gising mo, peace, tapos diba? refreshing. Yung antahimik ng utak mo. Hindi siya... Ang bukurin, paano ka namin guguluhin no? Kayo yun na yung maingay, hindi lang yung utak ko. Totoo. Isa din yun. So yun. Tapos syempre, kasi talagang common yung pagkabuhay muli talaga eh. Kaya, na yun. And heart. Tama. Heart. Tapos yun din, nakaka-excite yung mga makita mong nagbabago yung mundo. Yung makikita ko pa paano baguhin ni Kuya Weng yung mundo. Malay niyo si Kuya Weng yung instrumento ni Jesus. Oo. Trabaho pa rin tayo, hindi naman magic na yan. May gawain talaga, tutulong si Brother Weng doon. Kung paano niya i-jump yung mga parts ng mga sirang mga buildings. Saan idadali? May recycle pa kaya doon sa Paraiso, no? Kung anong kalalabasan. Oo. Parado kami kay Jai, yung family reunion. Pinangako ko kasi kay Hoba ako at ang pamilya ko, maglilingkod kami kay Hoba. Gusto ko, kompleto kami sa Paradise. And then, lahat ng mga nakilala ko sa buong buhay kong ito, gusto ko makita ko sila doon. Gusto ko may reunion doon. Siyempre lahat, di ba? Ang sarap makita ulit yung mga nakasama mo. At yung mga inaralan mo ng Biblia na saka mga inaralan mo ng Biblia na naglingkod. Kaya nagsusumikap ako ngayon na magpakita rin ng mabuting halimbawa. Para sa ganon, kahit papaano, matulungan ko yung mga kaibigan ko, yung mga mahal ko sa buhay, na makapaglingkod kay Hopa ng may katapatan. Alam ko tutulungan din nila ako, paalalahanan din nila ako pag ako nagkakamali din, para lahat tayo straight talaga. Kay Hopa. Magkita-kita lahat tayo sa Paraiso. That's all. Hindi, gagawa tayo ng podcast sa Paraiso. Tama. May podcast tayo. May podcast tayo sa Pero Paraiso. kompleto na tayo ng mic. Oo, kompleto. Tsaka headphones. Siguro 24 hours bago matapos. Feeling ko mag-iiyakan tayo sa first podcast natin sa Paradise. Ayun. Kainis, bakit? Sa mga kita ko yung Weng, kaya tayo sa gilid. Oo nga.
lahat na tayo Hindi, nandito. sa umpisa lang yan, hindi. Pero mamaya, bababa na yan. Unti-unti. Sumali din eh. Tumali din yung saya. Okay, that's all for tonight's podcast. Thank you everyone. Thank you Refreshing. sa ating kwentuhan. At kayo'y kakain na. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you. See you next week. Lobat na ako! Lamat na ako. Wala na akong social battery. Hoy, meron pa.